Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay araw ng Huwebes, sa ika-20 linggo sa karaniwang panahon, paggunita kay San Bernardo, isang monghe, isang simpleng tao na pumasok sa pagiging monghe at nagsikap mamuhay sa kabanalan. Mula sa ating ebanghelyo, narinig natin ng isang kwento tungkol sa hari na naghandog ng piging para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Inihanda niya ang lahat. Sinigurado niya na hindi siya mapapahiya sa kanyang mga aanyayahan. At nung matapos na ang paghahanda, nagsugo ng kanyang mga alipin upang anyayahan ang mga tao na inaasahan makikiisa sa kanyang piging. Pero iba ang nangyari. Lahat ng inanyayahan abala sa ibang bagay. Kaya nag-utos ang hari, lumabas kayo sa mga pangunahing lansangan, anyayahan ang lahat, at sila'y papasukin sa aking kaharian. Papaano ba natin uunawain itong kwento, itong talinhaga na ito? Ang unang inanyayahan ay ang mga Israelita. Pero naging hindi sila karapat-dapat. Hindi nila tinanggap ang paanyaya. Hindi nila tinanggap ang dumating upang sila'y iligtas. Kaya anong ginawa ng Diyos? Nagpadala na naman siya ng ibang mga alipin at sinabing, anyayahan ninyo ang lahat. Dito sa pagkakataon na ito, magandang pagnilayan. Nung sinabi, inanyayahan ang lahat, ito ay hindi na lamang basta tumutukoy sa mga Israelita. Ito ay tumutukoy din maging sa mga hentil, sa mga ordinaryong tao, sa mga simpleng tao, sa mga taong masasabing makasalanan. At doon sa pag-anyaya na yon, umaasa ang Diyos na ang mga inanyayahan ay magkakaroon ng pagbabago ng puso, ng pagbabago ng buhay. Ito na yung pagkakataon na binibigay ng Diyos sa inyo, sa ating lahat, para baguhin ang ating sarili at iayon ang ating pamumuhay sa kung ano ang inaasahan ng Diyos. Upang dumating man ang panahon na tayo ay humarap sa Diyos, matagpuan tayong karapat-dapat. Sa talinhaga, dumating ang oras, ang hari ay lumabas sa bulwagan at nakakita siya ng isa na hindi nakadamit pangkasalan at ipinatapon sa labas. Ibig sabihin, sa pagharap natin sa Diyos at hindi tayo matagpo ang karapat-dapat, ipapatapon din tayo sa labas, sa apoy ng impyerno. Unawain nating mabuti, mga kapatid, ang napakagandang paalaala na ito ng ating ebanghelyo at hingin natin sa Diyos ang biyaya ng tunay na pagbabago ng puso, ng tunay na pagbabago ng buhay. Upang dumating man ang oras na tayo ay humarap sa Diyos, matagpuan tayong
karapat-dapat. Amen.